Okay. Ang ating next guest, nasa pareho ba kayong linya ng iyong partner pagdating sa finances? Pues, perfect yan dahil alam nyo ba na kung hindi nagkakasundo ang magpartner sa paggastos at pag-iipon ay maaari itong pagmulan ng conflict sa inyong dalawa. Actually, may study na kalalabas lang na karamihan ng divorce, well, of course, yung data na to US kasi wala naman divorce pa sa Pilipinas. Galit. Ano tawag nito? Na karamihan ng nagdi-divorce, ang pangunahing rason ay financial problems. Oo. Kaya talagang At point of contention. Meron din akong dyan, sundot. Sabi, ang mga, ewan ko, may nakausap akong kabataan na ngayon, lalaki to ha, they believe in prenup. It's not supposed to be thought daw as negative. Exactly. Because it's like protecting both parties. Tama. Hard work. Yes. Properties owned or whatever you acquire. Oo. So, pwede mo naman i-enjoy pag magkasama kayo. Eh di maganda kung hindi kayo maghihiwalay. Oo, diba? tama. Pero maganda yan, parang correct. O ngayon, Huwag baka isiping kaisama pangit. natin sa pag-uusapan natin Yes. ngayon dahil ang guest natin, para mas maintindihan natin kung ano nga ba ang financial compatibility ay ipapaliwanag sa atin ng ating financial guru na si Vince Rapisura. Welcome to Panalong Diskarte, Vince. I wish you're in the studio dahil ang tagal na kitang hindi nakikita. Hi, Yes. Vince. Wala siya nung nag-guest. Wala ka nung Ako pala nag-guest yung siya. wala. Ako Oo. pala yung wala. Na nandito siya. Hi, Vince, Vince. kumusta? Hello, Salve, and hello, May. Oo nga, next time. Paalis kasi ang aking partner ngayon. Ayan Ayan naman. Mag-hello naman sana siya dyan sa Zoom. Alright. Kaya pala hindi pwedeng umalis kasi kailangan kasama niya Magkasama bago. sila. O sana tatlong frame natin para nagkakakitaan tayo. Dapat nga, siguro diba? dapat Split couple three. interview ite. Diba? Ayan! Yan! Para makita naman natin si Vince, hindi yung pasulpot-sulpot. Yan, Vince. Andyan ba yung partner mo? Pag-usapan kasi natin. Nag-empake, so Paalis na talaga. Oo nga, baka habang nag-i-interview, sabi ni Vince, gusto ko ako rin i-empake. Kung pwede, di ba? Why not? Oo. O yan, we'll talk about So compatibility. financial compatibility. Vince, napakahaba ng topic na ito, ang dami nating pwedeng pag-usapan. Pero para sa mga nakikinig sa atin, siguro simulan natin sa Gen Z at Millennials na generation na ngayon, hindi ko maintindihan bakit hirap na hirap mag-connect sa isa't isa. Even though sila yung henerasyon na nasa social media lagi, may mga dating apps pa, 'di ba? Pero parang hirap na hirap mag-date ang mga Gen Z at Millennials. Paano ba nila importante ba sa kanila? Base sa iyong pag-aaral, importante ba dito sa dalawang henerasyon na to yung financial aspect? yes, napakahalaga niyan ngayon. In fact, nung nag-survey kami tungkol dyan sa prenup, ang mga millennials at Gen X ay talagang bukas na sa usapin ng prenup. Tapos yung sabi mo kanina, yung sa divorce, ang karaniwang rason ay sa pera. Nung ginawa namin yung research namin, 60% ang nagsabi na ang karaniwang dahilan ng pag-aaway ng magpartner, nauuwi man to sa hiwalayan o hindi, ay tungkol sa pera. Pangalawa, 20% ay ang pangangaliwa. O, di ba? Mas may weight yung Ang natin. kaperahan. So okay lang mga liwa, basta akin ang pera. Aray! Oo, pero wait, clarify ko lang. So ito ba, you said Gen X or did you mean Gen Z and Millennials? Gen X, henerasyon ko yun eh. Oo, tayo yun. Tayo yun. Gen X at saka Millennial. Yung mga Gen Z kasi pa sila medyo mas nasa bata pa. Oo na, nga. So, yun. Hindi yun pa nag-iisip. Si Ate May, Anong henerasyon ko? Baka baby boomer? i-research natin mamaya. Ayaw niya po talagang malaman kung ano yung totoong generation Okay niya. lang. Okay lang. Okay Sige. lang. Okay, so
Ate May, you were going to say something? No. Sorry. Sige, go. Okay, Finish so your ano. kung sa mga ganitong generation, very important na yung financial, pag sila ay nagdi-date or pag sila ay may nakikilala, paano sinisimulan yung conversation dapat pagdating dito? Kasi baka mamaya nasa altar na kayo, tsaka mo lang na-realize, Mama, 1 million pala ang utang niya. At saka dapat bang ma-offend? Halimbawa Oo, yung pag guy nagtanong. and sasabihin niya sa girl, medyo matagal na yung relasyon, tapos sasabihin niya, Ano do sweldo you mo? believe in prenup? O will it be okay for you, for us to have a prenup? O ganun ba? Mhm. May panahon naman ito lahat kasi hindi naman po pwede na kunwari first date nyo pa lang prenup ang pag-uusapan natin, di ba? Pakiramdaman na. Pakapala na mukha yun. Oo, diba? Wait lang, di pa kita Paka-straightforward. pinapakasalan. Oo, bakit in-offer na ba kita sa binugay? Oo. So ang Okay. nangyayari dyan, kailangan talaga ay paglaanan ng panahon kasi doon pa lang sa umpisa magde-date pa lang tayo, may usapin na yan ng pera agad, 'di ba? Ang tanong sino ba ang magbabayad? Gagastos. O magbabayad. Sino nga ba dapat sa unang date? Mm-mm. Actually, yan kayo, choice nyo yan, walang tamang sagot. Ang mahalaga ay nagkakasundo kayo at tinatanggap ninyo yung financial status ng isa't isa. In fact, kapag pinag-usapan natin yung financial compatibility, ang iniisip kasi ng iba ay ng karamihan parate ay dapat pareho kayo. Pero actually, ang financial compatibility ay hindi tungkol sa paghahanap ng taong kapareho ng yaman mo, pero tungkol siya sa paghahanap ng taong tutugma sa iyong financial values at saka life goals. So, magkaiba man kayo ng gusto, pero dalawang way yan. Either pag-awayan nyo siya or gumawa kayo ng paraan para pagkasunduan nyo siya at palalimin ang inyong relationship. So itong pagkakasundo na ito sa life goals and priorities, sa mga needs and wants natin, sa income and expenses, sa utang, sa mga bibilhin natin ng mga kayamanan, uunahin ba natin ang bahay, ang sasakyan, kailangan nagkakasundo tayo dyan. Okay, reaction. Ate May. Papaano kung sa mag-partner, meron mas mataas ang kita? Kunwari Isa- ang layo. O, Sabi ang extremes okay. na natin. Extremes. Yung isa, sobrang liit ng kinikita. Yung isa talaga namang ang Nasa laki. ibang stage. So, papaano mo ba settle na dapat, syempre minsan nadodominate nung mas malaki at kita, Oo. yung maliit ang kita. Papaano mo aayusin yun para hindi kayo magka-conflict at maging compatible? So, ang unang-una pa lang dapat ay i-disclose mo na yan. No? Ibig sabihin ay ilalahad mo na sa partner mo na ito yung financial status ko, ito yung financial status ng kabila. Tapos, Sample. so sample natin Wala ay po akong pera. Ang hirap ng conversation na yun, Vince, ha? I'm sure you have advised a lot of people. That conversation alone, sometimes, hindi na natutuloy ang relationship kasi ang hirap mag-disclose. Okay, kung mayaman na mayaman ka, parang hindi naman issue, di ba? O hindi, sometimes issue. Meron din ako nakita ganyan, Vince, na kasi, maraming inheritance. So parang nahihiya din siya. Pero meron din ako talagang alam na, he's at this stage of his life na hindi talaga umuusad yung career, pero bet na bet niya talaga yung girl. Hindi na lang dumiretso dahil nahihiya siya. Meron naman Mag-disclose. ayaw niya i-disclose kasi ayaw niya maging reason yun for the girl to like him. Pwede rin. Ang hirap, no? So doon pa lang, Vince, ang laking issues sa tatago niya. karanasan ko naman, may di ba merong marriage counseling? Ah. Tapos after nila mag-marriage counseling ay Naghiwalay. financial plan muna kasi Tama. yun yung kailangan na may mga pare nga ako ng kailangan, sinasabi nila sa akin na pwede ka bang imbitahan pagkatapos ng marriage counseling ay maglagyan mo naman ng financial. Galing talaga ng mga Heswita. Halos lahat ng galaw ngayon, di ba? Kasi Oo. ay may kaakibat na siya na so kailangan i-disclose yan. So example, malaki yung kita ng isa or may kita yung isa na lang wala, 'di ba? Kasi may mga house husband, ganyan, So sa interaction na ganun, ang nire-recommenda ko ay unang-una kailangang i-recognize na yung hindi kumikita, kung siya ba ay may ginagampan ng obligasyon sa family, baka siya ang nag-aalaga ng mga bata, sinakripisyo niya yung kanyang career para dyan, at siya yung nagme-maintain ng bahay. At kung ganun yung nangyayari,
dapat i-recognize natin na legit na trabaho yon. Kasi Yes. hirap mag-alaga ng bata. Ay, Ako, yes. kaya. Household. Oo. Maintain. True yan, true yan. Dapat nga may Mag-manage. sweldo yung mga stay-at-home puppies. Papi at mommy. Yes. Ang ina-advise ko doon usually, so kunwari ang kinikita nila ay let's say 50,000 pesos, ano? Hahatiin dapat 'yon. Tama. So 25,000 ia-assign kay partner A, tapos yung 25,000 kay partner B. Tapos pag-uusapan ngayon nila, ano ba yung mga common na financial obligations and responsibilities? Pagkain, kuryente, pagpapaaral ng mga bata, travel, kung ano man yon. So kung na-identify nila yung budget, for example, kailangan natin ng 40,000 pesos per month dyan. So magko-contribute ngayon si partner A ng 20, partner B ng 20, dun sa joint account nila, yun yung gagamitin. Yung 5,000 at 5,000 na matitira, for each, ay mayroong kalayaan na kung saan man nila gagamitin. Kasi naniniwala ako na sa relationship, kailangan na preserve yung ikaw, ako, at saka tayo. Kasi hindi po pwedeng tayo lang ng tayo eh. May mga kasi 'di ba na gustong magpadala ng pera ng isa sa magulang niya. Kailangan namang buwan-buwan mo yung ipagpaalam pa. Kung may sarili kang pera, ay for your information na lang, hindi na kailangan ng approval. At walang samaan ng loob kasi napag-usapan natin yung common financial responsibilities and obligation. So, hahatiin, i-share nung may trabaho sa walang trabaho, kalahati. Yes. Pero yung utilities nun, paano? Lahat ng gastusin sa loob ng bahay, Joint. hati rin. Oh. Yeah. So kunwari, yung tubig, say 2,000, pagkain 10,000, ganyan. So i-add yun lahat, magkano budget na yun, magkahatian on both. Tapos may matitira. Sana may matira, di ba? Sana. Kung wala, nga. Ay, paano pa ng income para magkameron? Yes. Alam mo what I like about this system? Empowerment eh. Kasi totoo yung sinasabi mo, Ate May, kanina, na nadodominate minsan. So definitely, walang peace in the home. Yeah. Dahil dun sa financial, paano ba? Ano ba yung word? Discrepancy dun sa, financial issues ninyong dalawa. So this makes it more fair, even for the person who has given up his job or her job para magstay at home. And the person na nasa bahay na binibigyan lang, dapat hindi niya, he or she should not feel little of himself. Exactly. Oo, kasi dahil ngayon, lang siya. Hindi, at saka ngayon, meron na siyang 5,000 dun sa example, di ba? Yung 5,000 niya, kasi minsan, Ate May, ang nangyayari, di ba, Vince, no? Bibili ako ng moisturizer kasi tigang na ako kaka-kuskus ng di ba? Kalabada, tigang na tuyot na. Gusto ko bumili ng moisturizer, pati yung moisturizer, hihingiin pa. So, tama. Ang ganda naman talaga nun. Go ahead, Vince. Dyan talaga kailangan na yung kumikita ay i-assure niya at i-validate niya yung hindi kumikita doon sa role niya sa bahay. Kasi, di ba, yun nga, low self-esteem. Ito namang nasa bahay, hindi naman po pwedeng na magpabaya tayo at maging losyang, di ba? Care. At iangat natin na yung housework ay mataas yan na level of work talaga. Hindi yan wala siyang trabaho. Actually, napakahalaga ng trabaho ng pag-aalaga sa pamilya. Kasi nga, no other job is more important than the jobs that you do within the walls of your own home. And usually kapag working mom, ikaw parang innate sa pagiging nanay na you look after the home. Matawag ka, ano pagkain, lutuin mo, lutuin mo yung ganito. Yung mga bata kumain na ba? Yung merienda. Habang nagtatrabaho ka rin, di ba? Pero I don't know if guys are like that. Ang mas napapansin ko ngayon, May, ay lalo na sa mga mas mabatang generation, no? Hindi na sila nagge-gender label na, oy, yung babae, ikaw, ito yung gagawin niya, magluluto, ganyan, o yung lalaki ay kikita ng pera. Sila, ang mas tinitignan nila ngayon ay
saan ba yung kalakasan, ano yung strengths ng aking partner, at i-enhance natin yun yung gagawin niya, no? Kaya for example, dun sa pagbabudget din, di ba yung traditional ay, ito mga boomers usually i-entrega ng lalaki ang pera niya sa babae. At yung babae daw ang magbabudget. Pero ang sa findings nung sa research niyan ay nagkakaroon actually ng burden para sa babae na siya lang yung nag-iisip dun sa pagkakasyahin yung budget na yon, no? So sa ngayon, ang perspective ng mga nakababata naman ay magaling kumita yung partner ko. Kaya babae siya, lalaki, bakla, tomboy, walang issue yon. Kung at saan siya magaling, yun yung gagawin niya. O ikaw, mas magaling kang mag-budget, o dyan ka. Ikaw, magaling kang dumiskarte, magtipid, yan yung role mo sa relationship natin. So, teamwork siya. Tama. Grabe So, talaga, dami mo matutunan pag si Vince kausap mo, Oo, di ba? at saka para Very mag-succeed clear. yan at maging compatible, talagang kailangan may usap. Oo, true. Hindi yung i-assume mo lang o kaya nakalakihan ko lang pero meron ka palang gustong ayusin. Totoo Ayusin mo naman. at an early stage. I like that comment, Ate May, because this is a good system, but other systems can also work for other people. Yeah. Pero yun lang, ang basic requirement is nag-uusap at pinag-aagrihan. Kasi kung minsan, di ba, nahihiya tayo mag-usap tungkol sa pera with our spouses or our partners. Kaya parang kapaan na lang, gano'n, doon nagsisimula yung mga away, mga insecurities, mga tampo na minsan taon-taon na hindi na nakaka-recover. Oo. Nako, Vince, pwede mo ba sila? Yes, go ahead. And then we can ask you to ask people to follow you. Nawawala ka, Vince. Nawawala. So yung pangalan ko nandiyan naman, Vince Rapisura po. Punta lang po kayo sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, meron po tayo niyan. At kung gusto niyo pong umattend ng webinars natin, every month po ay meron tayo. Bumisita lang po sa vincerapisuradcom/webinars para sa detalye. Naku, isa ito si Vince sa pinaka masipag na magbigay ng free financial information sa ating mga kababayan here and overseas, ha? Yes, I follow Talagang, Vince. yes, IG and husay-husay FB. talaga ni Yes. Vince. Thank you so much and thank you for all that you do, Vince. That's Vince Rapisura, financial guru. Hindi na natin na-describe kung ano yung kanyang mga organizations. I guess you just look for him on social media, you'll find him everywhere. Thank you, maraming salamat. Isa siyang guro. Guro, totoo ring guro. Oo. Yes. Maraming salamat, Vince, and happy Thank you, Vince. Valentine's Day. Oo nga. At Ate May, alam mo, may Ano nga yung pinopost mo?